Mga ka-pep talk, yung huling discussion natin, we talk about yung kung ano yung mga international travels na pwede nating parang preparation, at saka yung precautions sa mga dapat mangyari. So, So, hindi sa kompleto, pero at least meron tayong konting idea on how to go over yung mga ganung mga encounters na nangyari sa akin. So, eto rin naman ngayon, I would like to discuss kung paano naman yung travel ko sa US, paano ako nakakuha ng visa at ano yung mga requirements. Unang-una, ang requirements sa pagkuha ng visa is that mag-a-apply ka sa online. Meron dun online, ilagay mo lang sa US visa application. And then lalabas dun yung form for B1 and B2 visa application sa so under ng DS 160. So lalabas doon yung DS 160 na parang form siya. So you will have to fill out kung ano nakalagay doon. Parang biodata. Ando lang yung mga biodata na kailangan. So bukod doon sa basic na gusto nila malaman, pangalan, address, blah blah. Ano yung purpose ng travel? Yung nakalagay doon. So bukod doon sa purpose ng travel, dapat be truthful ha. Huwag kayong magsisinungaling kasi makikita yun doon. They are reconciling records. Alam mo naman ngayon, puro online na. Now, so bukod sa pangalan and the profession and the purpose of the visit, ilang araw mo balak mag-stay sa US? At ano-ano ang mga pupuntahan mo sa US? Yon, bukod sa dahilan, di ba? Yun yung the purpose of your visit. Now, and then at the same time, ano yung trabaho mo? Yon. Tapos at the same time, yung mga recent travels, yung importante yon. Tinatanong nila yung recent travels. So, and then after that, yung the usual, kung meron kang kaso, blah blah, NBI, blah blah. Tapos, yung sa profession mo, magkano ang sweldo mo, yung ganon. Tapos, marireconcile nila yan pag nagsinungaling ka sa sweldo mo kasi yung BIR. Meron silang mag-connect yun, Parang ganon, Mami, explain ko kung bakit. Now, at the same time, basically, yun lang Yun lang ang parang kailangan information nila for them to be able to determine kung talagang you have ample reason to go back. Diba? Hindi ka magti-TNT ron. Alam nyo talaga yung face-to-face interview, dati kasi nung mga unang panahon, pag magpapa-interview ka sa US Embassy, Diyos ko, madaling araw pa lang, nandun ka na nakapila, parang gano'n. At saka ang haba-haba, sa Rojas Boulevard. I remember, kasi diyan kami nakatira malapit sa may, San Miguel. So, pag nakikita ko siya, parang ang hirap, ang hirap pumila kasi parang, punong-puno ng tao. But this time, since computerized na siya, pagkabayad mo, magpapapap yung schedule, anong oras mo gusto, anong araw. So, nakalagay na available Napakadali. So, you don't have to go there earlier than your scheduled time and day. Kasi, wala, useless na pumila ka pa. Kasi, ayan na, hindi ka rin papapasukin. So, na-determine na, yung araw mo, yung oras mo. So, there, So, kagaya ng ginawa ko, tumambay na lang ako ng kunyari mga 30 minutes before my interview. Pinili ko kasi alas 9 o'clock, ng umaga. But then, alas mga 8 o'clock nandun na ako, kumain muna ako sa tapat ng lugaw dun sa isang restaurant doon. Now, after that, nung mga 8:45 na, pumunta na ako doon. Walang pila, lo and behold, nung pinakita ko yung papeles, yung schedule, ayan, pinapasok na ako. Tapos, inano na ako. Nilid na ako doon kasi ang daming windows doon So, nilid na ako doon. Now, doon sa interview, nung akong time ko na, ang tinanong sa akin kung ano yung nakasulat doon sa aking sinulat sa DS 160. So, there. So, malalaman talaga pag nagsinungaling ka. Anong purpose, ilang araw ang balak mo, yung mga ganon. So, anong trabaho mo, sino mga pupuntahan mo, anong mga pupuntahan mo, ano ang mga napuntahan mo na mga bansa, so prior to the application of the US visa. So, yun yung mga talagang, kung ano yung nandun sa DS-160, parang inulit lang. And remember,
wag na wag po kayong magsisinungaling. The US Embassy is very keen about dishonesty, no? At saka yung untruthfulness. So dapat malalaman at malalaman nila. Because habang kinakausap ka, nakaharap yan sa computer. Ako, I believe, nung nakuha ko yung schedule ko, kasi after the S-160, siguro mga 2 weeks, palugit. Ako, I believe, ako lang, personal, ko lang ito, no? I might be to, but ang analysis ko lang, no? Yung 2 weeks span na yon, kung ano yung sinulat mo, inimbestigahan na ako. Alam mo naman, ang mga embassies may interlink na information, no? Exchanges of information. Mula, alam nila kung na-deny ka sa ganon, kung nag-travel ka sa ganon, nagtago ka sa ganon. Alam nila, no? Kasi may mga nakasabay ako doon na kaibigan ko, my God, na-delay because of one, pagsisinungaling, no? Yun ang unang tanong sa kanya, wala siya nasagot. Where is your husband? Yung mga previous din niya, nakalagay na husband. Tapos ngayon, single siya. Yung pala, hiwalay na sila. But the mere fact na, sabihin mo, hiwalay ka, parang gano'n, May one good example lang yan for the denials. So, sana maging lesson yun, sa atin, yung mga misinformation and dishonesty, no? So, kung ano yung tanong, yun lang yung sagot. Yun din ang isang technique doon, So, huwag kang mag-i-elaborate, huwag kang kung ano-ano sasabihin mo. They just wanted to know, kung ano yung sa tanong nila. So, pag tinanong ka, yun lang ang sagutin mo, no elaboration to whatsoever. Now, nung sa akin, nung okay na ako, ang last tanong lang sa akin, parang okay, you just have to wait for your visa, i-mail namin sa'yo. So, in 2 to 3 days, wait for your visa. Kasi yun ang instruction ko na nilagay ko doon sa DS-160, So, i-mail na lang sa akin. Alam mo, so at that time, nung kinuha na nila yung passport ko, at umuwi na ako nung walang, hindi ko nadala yung passport kasi pinaiwan na, Pagdating, nung na-receive ko yung visa, dito sa bahay, pagtingin ko, doon ko lang na-determine na 10 years ang binigay, multiple entry. And I'm happy, So there. So it took me about, the interview na yan, it was a very pleasant interview. And the consuls and the US Embassy staff are very helpful. Actually, mababait sila no? Hindi sila yung naririnig natin na they're very stern, Hindi. In fact, may mga nakasabay ako doon, tinutulungan nila, lalo pag nininervyos. Makita lang nila na talagang honest ka at tama yung mga pinagsasabi mo, gano'n. Makikita nila talaga. So, there, it pays to be honest. Kung hindi mo alam, sabihin mo. O kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo, kailangan ko ng tulong. Gano'n sila. Kaya, without, So, there. So, and then after getting my visa, tuwa-tuwa ako, syempre, So, preparation na sa travel ko, So, yun. Later, ikukwento ko naman pagdating ko ron. So, I hope na nakatulong mga kapeptok, itong ating sharing, for the granting of visa, sa aking request for sa visit ko sa US. Thank you, kapeptok.